Magandang araw po mga kababayan, isang maulang araw po. Naku po! Ngayon po ay medyo malamig, muulan at hanggang bukas uulan. 100% po this weekend makakakuha po tayo ng kabute. Grabe. Excuse me. Sa wakas. Bukas buong araw po ulan, so maganda. Kabute naman po 2 days, tapos chill ang weather. Mabilis mo tumubo. Naghihintay lang po talaga ng ulan. Yung basang-basa po yung ground. Diba? Ito po yung nasa harap kong beans nung nagpapintura po sa harap. Dito na po sa likod dyan. Hindi ko na pabalik sa harap dahil napakabigat. Yung tinulungan po ko ng mga kaibigan ko. Kaya sama po ninyo, tingnan ko po ngayon kung ano gagawin ko sa pamumuhay ko. Ayan po mga kababayan. Bago ayos po ito aking front terrace. Nabalik ko na po yung mga gamit. Mas clear po ngayon. Mas pinasosyal. Bili po tayong maghuli. Pakita ko po sa inyo saan po ako namimili. Outfit of the day. It's for the looks. So, paano ba nakikita po nyo na kahit bubulus ako lang. Kaya nagano karami. Nalalamon yung kani. Hindi pa rin hata. Hanggang pisit po pa ganyan. Ano? Just maintain. Tara na po. Alam po ninyo dito sa Finland, kahit na po umuulan ganyan, hindi po sila gumagamit ng payong. Mostly nagja-jacket lang sila. Pag nakita po kayo nagpapayong, gets na. Tayo po yun mga Pilipino. Totoo po. Kahit na umaari sobrang init, gusto nila maging tan, tayo nakapayong. Siyempre ganun naman po ang culture difference. Saka siyempre, iba gustong maging maputi. Wala naman pong masama kung maging maputi, maitim. Basta enjoy lang po ang boy, diba? Kung saan kayo maging masaya, just go with the flow. Just enjoy life. Hindi kayo dapat magpahinto sa mga taong nagdi-distract at nagpapahinto ng mundo ninyo. No. They don't deserve to control your happiness. Just continue. Got it? Ganda nyo naman, accent ka na. Ayan. Para hindi po kayo mainip, kikwentuhan ko po kayo. Ito po ang another fairy tale story version of Pinilaking Lakbay sa mga nagre-request. The Frog Prince, ang palakang prinsipe. Diba? Sa isang magandang kagubatan na malapit sa isang isla na may isang malaking palasyo, ay mayroong isang stubborn o naughty o spoiled na prinsipe. Talaga naman lahat ng gusto niya binibigay sa kanya ng kanyang amang hari at inang reyna. You know, yung brat, yung mga ganun, yung mga nagdadamot, ayaw makapagkaibigan masyado, gusto magkakaibigan pero feeling nila sila lagi ang tama. Yung mga ganun tawa talaga, di ba? Ay nako. Isang araw, sabi ng prinsipe sa kanyang ama, "Ama, I just want to go out, I feel so bored here." Ganun ang mga litanya ng hinayupa. Sabi ng kanyang amang hari, "Okay, just go, just do whatever you want. You're already a young adult." Pero bumubulong-bulong ang amang hari. Hinayupak na bata na to. Lahat na nga binigay nila ko na sa kanila, lahat ng latest na mga gadgets. Sa pa gusto pumunta ng pack na to. Pababantay ko nga sa aking mga tauhan. Ganun. Nagpaalam din ng prinsipe sa inang reyna. "Ma'am, yes, what's that?" Ganun ang mga dali. Hindi naman syempre, casual na ngayon kaya nga Pinilaking lang Lakbay version I just want you to know that I just want to go out, you know. I just feel so bored here in the palace. "Okay, just go on. I'm still rejuvenating my face." Kaya naman palang bro, nagre-rejuvenate pa. Nagpapabotok sa loob ng kwarto kaya pa istorbo. So, malayang malaya yung prinsipe na lobas. Tapos, nagtampo yung prinsipe. "Dad, who are these? I don't need a chaperone. I don't need guards or security guards going with me. I just want to be alone." Siyempre, ang mahal na hari talagang spoiled. Bigay sa anak, "Okay, bahala ka sa buhay mo. Sige, malis ka na." Hayaan niya na siya. Kaya niya naman sarili niya yan. Pero, ang amang hari, merong mga gwardiya na nakapalibot na.
sa buong isla. Ganun sila kaya, hello, sa isla lang na maglilibot yung prinsipe. Eh syempre sila may-ari no, o de syempre pakakalat yung mga Guardia Civil doon. So sa madaling salita, naglakad-lakad na ang prinsipe sa kanilang isla. Tingnan mo naman to sa Amang Hari. Napaganda naman pala dito sa kagubatan. Kaya naman pala may nakikita ko ditong may dalang basket na laging naka-jacket na napakaingay, may tripod at nangunguha ng mga berries, kabote at kung ano-ano pa. Sandali, parang sa Pinilakan Lakbay, para ako yun, no? Parang ako ngayon, di ba? Pero it's okay. Sa mga ganong pobre, hayaan na natin. Walang kaya talaga yung prinsipe na yun, sana maparasahan. Pati sa Pinilakan Lakbay tinitira, binabash. Basher pala yung prinsipe na yun. Okay, tingnan natin ano mangyayari sa aswang. May nakitang isang maliit na sapa ang prinsipe. Ay may nakita siyang isang ginto na palaka. Wow! Oh my goodness! Marami kong collections ng mga exotic animals, rare animals, pero this is the first time I found this kind of creature, a golden frog. Wow! What a hit! Jackpot! Jackpot siya. Nung kukunin niya na yung palaka, biglang nagsalita yung palaka. Sabi ng palaka, damuho ka, hindi lahat makukuha mo. Nagsalita. Tumingin sa paligid yung prinsipe. Sino kaya yun? Baka nagpasunod lang ng gwardiya ang malari. Dadamputin nyo rin, nagsalita yung palaka. Talagang itong inutil na to. Ako yung nagsasalita. Takot-takot mo talaga. Hindi mo kasi ginagamit ito ang utak mo. Puro ka na lang hingi sa mga magulang mo, hindi mo pinagpapaguran. Yun, yun ang nalitaan niya ng palaka. Ah, statue! Yeah, hello! Ganon. Sabi, kailangan kitang dalin sa palasyo dahil may mga collection ako ng mga exotic and rare animals. Kailangan kitang makuha. Sigurado mas malaki ang kikitain ko sa dahil makakabili ko ng sarili kong palasyo at ikaw na ang sagot sa aking mga ambisyon. O sige, I'll give you what you wish, but you have to kiss me. Ha? Huh? Hello? Sa dami ng mga prinsesa nagpunta sa palasyo, nagkakandara pa sa kabangisan ko. Tapos papahali ka sa akin. Ang butsa mo, tanga ka pala eh. Kung gusto mo magkapalasyo, bibigyan kita. Hindi mo ba alam, meron ako superpowers na pwedeng ibigay sa iyo lahat ng gusto mo. So kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo, pero hindi mo ako madadampot. Pag hinawakan mo ko, masusunog ka. Pag hinalikan mo ko, matutupad ang wish mo. Ah, gano'n? Really? Yes, that's the fact. Sabi ng palaka. O, di mo magan. Galing talaga ng conversation. Ang confident na nakaka-inspire. Madaling salita, inalikan ng prinsipe dahil sa desperado gusto niya magkaroon ng sarili palasyo. Naging palaka ang prinsipe. Kaya lang, yung palakang palakang petot, alam niyo, yung palakang bato, yung pag-alagala sa atin, hindi pinapansin, hindi na kayo nakakalason daw, ganun itsura niya. Di ang pangit. Tapos yung palaka, isa palang magandang prinsesa. O ayan, alam mo ba kung bakit ako naging palaka? Dahil kasamaan na ugali ko. Pero ngayon, I just wanna be good. Kasi ang sumpa sa akin, kapag mayroon pang mas demonyitong lumapit sa akin at naging gahaman, well, babalik ako sa dati kong kaalindugan. O, di ba? O, tinan mo, o, tinan mo itsura ko, di ba? Masikip ako. Ganun, SPG pa. Ang hugot yung present. No, I just wanna be nice. I don't wanna be northern right now. With matching accent right now. Ganun. May parang napapaso ng patatas yung uso ang accent ng prinsesa. Magbabalik lang yan. Gusto kasing matapos ang pack, magiging mabuti ka. Pero isasama kita sa inyong palasyo. Hindi ka rin maboboring. Sa madaling salita, kinuha ng prinsesa ang prinsipeng palaka at sinama sa palasyo. Nagulat ang Amang Hari. Sino ka? Magandang binipini. Bakit naparito ka? Ah, Amang Hari. Biglang gumanda ang arrive ng prinsesa. Ang naging magalang, ako po isang prinsesa sa kabila pong ibayo. Napadpad po ako dito sa inyong isla.
Naghahanap po kasi ng mga palaka para sa idadaysek ko po sa aking pag-aaral po bilang doktor. Ganun ba? Kaya madala-dala yung palaka? Ay, hindi po. Ito pong palaka ay paborito po pala ng inyong anak kasi nakita ko po siya sa kagubatan eh. Kaya ito po, alagaan niya daw po siya. Sabi nung prinsesa, ito po yung nakita po ng prinsesa binigay sa akin, pero nagawin po siya sa malayo eh. Yun. Umalis ang prinsesa. Saka na, pahatid kita. Pahatid ka, meron kaming yati dyan. Ganun po ba? Hindi pwede lunch na lang para mas mabilis kasi medyo malilate po sa mga meetings mo. May mga errands pa naman ngayon. Okay, I got you. Ganun. Naiwan ng prinsipe. Tapos nagsalita yung prinsipe. Ama. Ako, nagulat yung mahal na ari. May nagsasalita. Ama ko po ito. Ang inyong anak, nagpalaka po ako kasi I found a golden frog. I thought I could add it to my collection, but oh my goodness, I was cursed. Please help me. So what should I do? I just want to be nice. Sorry about everything. No, nagsorry na ang prinsipe. Naging prinsipe na siya uli. Yun. Ang bilis po, di ba? Na humingi siya ng sorry sa kanyang ama at saka sa ina. Tapos nagpaalam siya, kinuwento niya na nakakita nga siya yung prinsesa, yung palaka naging prinsesa at hinaman niya. Sabi ng father at saka mother niya, o sige, hinapin mo. Do you have enough budget sa pagro-roam mo sa other islands? Yes, meron pa naman. May nakatabi pa daw siya. Yun, nahanap niya ang prinsesa at nagkapatawaran naman. Siyempre, hello, yung prinsipyo, hindi naman siya kagapuan, pero hello, may palasyo yung prinsesa, wala. Yung pala, pumapasok lang pala ng mananahe yung prinsesa sa kabilang dagat. Prinsesa siya. Prinsesa sa kanilang village. Yun. Hindi naman talaga yung kayamanan. At least princess, di ba? So nagkatuloy yan sila. Naging practical ang prinsesa. Hindi siya pumirma sa prenuptial. Ibig sabihin, kung mamamatay yung prinsipe, yung kalahati sa kanya. O, di ba? Conjugal property. Pero hindi niya pa iniisip yun. Ngayon, masaya sila. Yun po yung katapusan. Dito na po tayo. Bibili na po tayo ng gulay. Yan po, dito na kami. Tinda po silang gabi. Umuting ube, frozen. Mababa po kasi natin ang mga gulay. Grabe. Mabilis maubos ang mga gulay. Ang palaya masyadong malaki. Pahinog na. Mabilis talaga pag dumating mga Asian vegetables. May ampalaya. May talong na green. Ano to? Papaya. May ampalaya verde. Ito kunin ko na po itong dalawa na. Bibili na lang po ako ng papaya salad saka tinola. Wala na po, ang bilis maubos. Ayaw. Yung lugar po na binibilan ko ay dito po. Marami po ditong multicultural na mga residents na mga nakatira, kaya marami po Asian shop and Oriental shop. Meron din po dito kung ano. Grabe naman itong pakwan na to. 1 euro per kilogram. Ano po ito? Middle Eastern shop. Laki. Kaya lang mga may 10 kilo. 10 euro something. At doon naman po merong meat shop. Mura po doon. Ayan, hindi ko pa masyadong pakikita itong meat shop kasi hindi po alam ang gaganda ng mga karne. Napag-isipan ko pong gumawa ng papaya salad kaysa sa tinola dahil wala pong oras niya, dahil sobrang busy pong artista. Ayan. Yan lang po ito. 1 euro 69 cents. Dito po sa ordinary shop naman. Sarap dito. Salad. Napakasarap po talagang matutunan na yung pagkain po ng ibang lahi. Minsan kasi nagiging judgmental po tayo, di ba? Pero pag natikman po natin, gano'n pala lasa. Kaya sa tuwing makikita natin, makikita tayong mga gulay na kinakain hilaw, huwag po natin pagtawanan. Bila sabihin natin, dambo lang sa atin, huwag po natin pagtawanan. Kaya, samahan po ninyo ako ngayon sa masarap po na hapunan. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Sa papaya salad, meron po tayong bawang 4 cloves, 3 daya, carrots, papaya, may mango, halangga pa ng mango, spring onion, may konting lemon, dahil yan po natitira, cherry tomatoes, roasted nuts, meron pa akong surimi at boiled na shrimp na hipon. Sa ating pong mixing bowl, kalagay po muna ako ng sili. Gagamitin ko po green chili.
Mas gusto ko po ito mas aromatic kaysa sa red. Pero sa ito nagrambusan kasi ako ng hinog na sili. Pero bakit po yan? Sabi po nila, mas mahang daw po itong green chili kaysa sa yung sa hinog. Parang napansin ko parang mas mahang nga po ito. Pero yung labuyong palay, yung maliliit na pag hinog mas maanghang. Depende naman po siguro sa variety kasi ito po Thai chili, labuyong sili Thailand. Yung Tagalog po kasi yung siling palay maliliit talaga. Napanghang po yung siling labuyong Tagalog. Nilalagay po ako ng cherry tomatoes. Iba po nilalagay cherry tomatoes. Iba ganyan, ginagawa nila sa almeres. Na iba medyo hilaw. Depende po kung anong klaseng kamatis lalagay nyo. Pwede rin malalaki. Sarap din po yung hilaw. Tapos lagyan ng konting hinog. Yung hilaw may crunch. May lutong. Ako, sarap. Kinakain ko po ng hilaw yun. Nang maliliit po kami. Nako. Itanim po ng kapitbahay ng kamatisan pag naanib mga natitira-tira. Kahit hindi pa naanib pa lang. Yung hinog na hinog. Diyos ko po. Makalaro ko, magdadala po kami ng mga asin. Tapos yung kamatis na korting kalabasa yung malalaki. Ako, napakasarap na sa kanin. Kakamasin nyo lang po sa patis o sa asin. Tapos may chicharong kurape po ulam nyo sa kanin. Natakam na ako. Yan. Lagay po muna tayo ng asin. Yung tama lang. Kagayahin po talaga natin yung ginagawa ng mga Thailander. Lagay po tayo ng bechin. Mga isang kutsarita lang. Lagay tayo ng patis. Patis hindi naman dapat kailangan marami. Pampalinam lang. Ano kaya po yun? Lalagay po tayong bagoong. Ito pong bagoong, hindi yata nakikita sa camera. Ginawa ko lang po ito. May nabibili po dito anchovy o dilis na malalaki. Blender ko. Binabad ko po muna sa asin na nugasan. Tapos sinadya ko rin asin. Tapos blender ko. Yan po. Sinadya ko na konting tubig lang para ma-blender. Tapos sinadya ko ng patis. Para mas malinam naman yan. 4 months po. Mayroon akong bagong isda. Haluin po muna natin sa maalat. Para mag-release. Medyo piga-pigain natin. Hindi naman piga-piga. Mga Thailander kasi, para yung flavor, mag-release ng flavor. Hindi pa ginagamit po nila sa almeres na malaki. Lalay ko na po ang bawang sibuyas, carrots. Tignan po natin mabuti. Pwede po kayong gumamit ng palm sugar. Gagamitin ko po puting asukal. Kung may palm sugar, yung malapot o yung panutsa, pwede rin po yun. Yung matigas. Turugin niyo po yun. Gawin po natin ito mabuti. Nasa matunaw po yung asukal. Pero dapat inuna ko po yung asukal bago ko nilagay itong carrots at bawang sibuyas. Pero okay lang po yan. Para okay, mas magre-release ng flavor. Ilalagay po natin. Yan, natunaw na po yung asukal at yung asin at yung bechin. Napakabango. Lagay na po ako ng lime. Gusto ko po maasim. Ayun. Alam po ninyo, minsan matatawa po tayo. Ako, uminig po sa sarili ko. Dati pag nakita ko ng mga mukbang, yung ginagawa ng mga Thailander, yung mga hilaw na mga ganto-ganto. Isip mo, nakilasan ba yung lahat kinakain? Ayokong sabihin sa ibang tao, sa sarili ko na lang. Maling-mali po ako doon. That time, parang nawalang respect po sa ibang culture kasi food is culture po, di ba? Kaya ngayon, sabi ko, at least natuto ko. Kasi nagkaroon po ako ng mga kaibigan na mga ibang lahi.
Thailander, tinuro nila sa akin paggawa nito. Napakasarap po pala. Minsan matatawa tayo. Pero kung pag prepare nila, talasahan po natin. Napakasarap po. Wala pong halong biro. So, titignan ko po muna yung asim, alat at tamis kung okay na sa akin. Napakasarap. Tama-tama na po. Lalagay ko na po itong surimi at yung boiled. Pinakulan po yung hipon na yun. Hinap po natin para lumasa ng maayos. At sa papaya salad, ginagat lang po talaga nila ng kutsilyo. Kaya lang matagal. May grater naman eh. Ako. So, ito na lang po gagamitin ko para mas mabilis. Huwag po natin paabutin sa may puti. Kasi hindi po masarap yung kukunin natin yung may lutong. Alam po ninyo, mali pala yung sinabi ko. Tama pala. Naalala ko din sinabi sa akin kaibigan ko tayo. Kailangan po pala ginaganyan ganito. Ginaganyan-ganyan. Kasi pag in-rate po natin, nadudurog. So malambot. Mas maganda po yung ganito. Kasi may crunch. Yung lutong nandyan yun. Yung kasi ang binabayaran kapag makakain po ng papaya salad, dapat pala ganito. Tapos saka hiwain ganyan. Yun. Ayan po. Hindi siya masyadong pinong-pino pero okay lang. Halin ko po muna to para ma-observe ng mabuti. Medyo gaganyan-ganyan din po. Pero dahan-dahan lang para hindi madurog yung surimi. Ganyan na lang na. Kaya na lang nga. Mali pa rin ginawa ko. Yan. Sunod ko na po itong mangga. Itong mangga po na to, hindi ito masyado maasim. Kunti rin asim. Mas lamang po ang tamis. Galing po yata ito sa Italy or sa Spain. Spanish mango or Italian mango. Talaki po. Ayaw po natin mabuti. Napakabango. Grabe. Siyempre mga Thailander po, mas maraming sili silang nilalagay. Hindi ko po kaya. Siyempre pag dito na ito, ayokong ma-spoil yung bangis ko. Diba? Hindi masyadong kaya ng bangis ko yung ano. Sobrang bang. Kailangan po kasi kumapit yung alat sa mga fresh ingredients para mag-release ng flavor. Kaya magluluto po halimbawa ng ampalaya, ano nyo lang po, pagulungin nyo lang sa asin muna. Huwag nyo muna pipigain. Pagulungin nyo sa asin. Usap po yung magre-release ng liquid. Pag nag-release, saka nyo pigain. Huwag naman yung pigang-piga. Lagay po tayo ng roasted. Ito yung dinusa na mani na walang mantika. May nabibili naman po rito eh. Kasi gumawa po kayo, mas okay po yun. Mas malinamnam. Lagay po muna tayo ng konting spring roll para kontra sa kulay. Yan. Okay na po yan. Kaya na po tayo at ilalagay ko po yung natira kong lechon, yung crispy lechon. Yan! Ready na po ang ating papaya mango salad at ang ating crispy pork. Kaya na po tayo! Pabuhay! Yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay po sa amin sa araw po na ito. Naway bawat isa po, respetuhin po ang bawat isa. Pagliligtas po sana lahat sa pagwilanan na po yung malalaya po sa kanilang mga mahal sa buhay. Respeto po ang pagkain dahil pagkain po ay kultura at pinaghihirapan at pinagpapaguran po ng bawat isa. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan na Jesus. Amen. Sana po natin. Diba? Alam po ninyo, ang presentation ng mga Thailander napakagaling. Hindi ko naman sinasabi siyempre yan. Dati hindi.
Sa atin maganda rin. Ibig sabihin, bawat serving po nila kahit sa bahay po, talagang may mabangis na presentation. Parang pinractice na nila yun. Yun na kasing kultura nila eh. Diba? So, yun na natin yan. Kaya nga pala ako dito ano, pritong sibuyas. Masarap din po yan. Yan. Top. Hindi pa sila kumain kang tatlo, kaya daliri lang kaya. Alasa po, pinaghanang kinilaw sa katsara. Na maasim-asim na maanghang. Napakasarap. Perfect. Na malamis-lamis. Oh. Ayun. Nanda na ang ham. Sabaw. Sabaw sa sarsa. Sinado sa ring. Para yung papaya malasahan natin sa crispy pork. Napakasarap. Tapos yung crunch ng lutong ng mani. Sarap. Pag na perfect.
Bihira lang po makita sa mga Thailander na not against to anybody, na medyo chubby po. Wala. Excuse me. Ano naman kung chubby ka? Di ba? Ang importante, kaya mandali yung sarili mo. Yun lang po yun. You have different eyes to appreciate one's beauty. Kaya paano yung English mo ngayon hindi maganda pakinggan. Hindi, ibig sabihin kasi nga na kayo po mga Thailander. Karamihan po mga kanto salad. Tapos yung kanin nila, kakasya lang konti yung malagkit. Meron din silang kanin, jasmine rice, pero bihira po. Mas prefer nila yung malagkit na bigas. Tapos inikot po nila. Tapos ginaganyan po nila sa papaya salad. Kung papakulog silang rice noodles, tapos gaganyan po nila. Yummy, yummy. Ngayon po, ay ba kuya, dalawa din yung kutsara mo sa saan? Napansin ko rin. Dahil pala ito yung serving spoon, ito yung dito. Ako lang na makakain dito. Oh. Buti na damihan ko ng lime. Mas gusto ko pa mas maasim. Gusto mo papaya. Itong pritong sibuyas talaga po tapos sa ibabaw. Kaya kung masyadong marami. Sabi cherry tomatoes.
sumisipa. Iced tea. Sana malaki sa ito. Diba? Papaya. Yun. Ano carrots? Kahit na pinagpapawisan na sa hanggang sa taas, ang sarap. Ang pagaan talaga. Yung manok, wala nang asim.
So, lutong. Ayan, cherry tomatoes. Parang namamagana yung uso ko. Pawis na itong damit ko ah. Kahit walang kanin. Sarap. Parang hanggang doon na kaya nakapangyay ko sa anghang. Paano ba bagay tayo magtapos? Excuse me. Salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyaya binigay niyo po sa amin sa araw na ito. Nabay ang bawat isa po mas maging mapagkumbaba, mas mahalin po ang pamilya, maging mabait po sa mga kapitbahay sa buong komunidad. Napakasarap po kumilos na wala pong iniiwasan, wala pong galit sa puso at isipan. Kaya na pong bahala po sa amin, isinusungo na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilang sa pinilangalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw.
Laban na!